Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Ang ating pong aralin ngayon ay manggagaling po sa John chapter 15, verses 1 to 11, na pinamagatan po natin na the true vine, the source of life. Samahan po ninyo ako sa ating pong pagbabasa nito. I am the vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes it so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit, for apart from me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up, and they gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, so that my joy may be in you and that your joy may be made full. Samahan niyo ako sa maikling panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama sa langit, salamat po, Panginoon, na muli. Isang panibagong araw, Panginoon, ng pribilehyo na ikaw ay aming sambahin at patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin ang paghahari mo sa aming kalagitnaan ngayon. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, na ang bawat puso o Diyos ay maging sensitive po, Panginoon, sa anumang mensahe na matatanggap nila mula sa Espiritu ng iyong banal na salita. Lukuban po ninyo ang lugar na kinalalagyan ng bawat isa sa amin. Maghari ang inyong banal na presensya. At turuan po ninyo kami na habang kami po ay nakikinig, patuloy po na matutulan namin na pagkakulan kayo ng pinakamataas na papurit pagsamba. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Kung inyo po naaalala ay natalakay na po natin ito minsan sa mga nakarang panahon, lalong-lalo na ang bahaging ito ng John chapter 15. Ngunit sa pagkakataong ito po ay hindi po tayo tutungo sa mas malalim na detalye po ng araling ito dahil ang ating pong ninanais lamang ngayon ay bibigyan lamang natin ng diin ang relasyon ng puno ng ubas sa mga sanga na gaya po ng ating nakitang pamagat po. At ang nilalaman ng mga talata po na ito na ating pong binasa ay patungkol po sa paglalarawan na ang Panginoong Hesus po ay ang siyang tunay na sanga na sa panahon po na yun sa ating pong sa kultura po ng Israel, ang plantation po kasi ng ubasan ay talaga napakarami noon, kaya ang pinag-uusapan po rito ay yung metaphor ng grapevine, yung puno ng ubas. At ang Diyos Ama po ang siyang nangangalaga o siyang hardinero. Yung mga mananampalataya naman ay sila yung tinutukoy ng mga sanga na inaasahan po na sila ay nakaugnay sa puno. At dito po sa paglalarawan na ito ay nais lamang po natin na palawakin ng konti ang kaunawaan
patungkol po sa kung paano pong ang buhay ng bawat totoong Kristiyano ay nagpapatuloy at lumalago, na hindi lamang po basta, ibig sabihin po, hindi lamang po akala natin sarili nating buhay na tayo ang gumagawa ng lahat, hindi po. We are expectedly connected to the vine. Hindi tayo namumuhay sa sariling lakas, hindi tayo namumuhay sa sariling kakayahan, hindi tayo namumuhay sa sariling kaparaanan. Hindi tayo namumuhay lamang sa lupang ito on our own capabilities and ways. Ang mga totoong Kristiyano ay direkta po na nakaugnay, connected po ang ating buhay sa Panginoong Hesus. Tayo po ay namumuhay sa Panginoong Hesus. Tayo po ay hindi lamang nakaugnay, kundi iniaasa natin sa Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus ang ating buhay. Ito po yung una nating mauunawaan dito. Pangalawa po na punto na nais natin makita rito, in the vineyard of God, wherein He is likened to a gardener, that the Lord Jesus Christ is represented as the grapevine, while His followers are like the branches. Okay, kanina sa intro natin, sinabi na po natin ito, kaya lamang kailangan maulit po natin na ipakita rito para higit nating bigyan ng emphasis po ang sinabi ng verse 1 na ito. Dahil ito po yung nasa verse 1 na ating pong binasa, na ang mga mananampalataya po ay sila yung tunay na nakaugnay sa sanga ng puno ng ubas. Kaya ang mga totoong Kristiyano, mananampalataya at tagasunod ni Kristo ay mga alagad ng Panginoong Hesus na patuloy na nakikinig sa kanyang mga katuruan at taimtim na nakikinig at natututo mula sa kanyang mga katuruan patungo sa matuwid at makadiyos na pamumuhay habang tayo ay patuloy na nasa lakbayin patungo sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ito po yung ating kalalagayan. Kaya po kung tayo po ay totoong mga alagad ng Panginoon, ulitin po natin, genuine believers and followers of the Lord Jesus Christ are supposed to be expectedly disciples. Sa Kanya po nakikinig, sa Kanya natututo, sa Kanya lahat. Kaya kung tunay tayong mga alagad, we are in a loving relationship with the Lord Jesus Christ. Meron tayong ugnayang pag-ibig. At tayo po ay nasusustain po ang ating buhay, hindi lamang po physical, kundi spiritual life, nasusustain sa pamamagitan ng Espiritu na Diyos at sa pamamagitan ng kanyang buhay na salita na siyang pinagbumulan ng ating pagkaing espiritual at buhay na nagbibigay sa atin ng kakayahan na lumago sa pananampalataya at mamunga ng bunga na may magbibigay ng kalwalhatian sa pangalan ng Panginoon. Kung kaya't ang mga totoong mananampalataya at tagasunod ni Kristo, marahil po maunawaan natin ito. We are not just people who belong to a certain religion or organization. Hindi po. Kundi we possess a regenerated spirit. Meron po tayong bagong puso at bagong espiritu na galing sa Diyos. Meron tayong pagsilang mula sa taas, mula sa langit. We are born from above. Ito po yung eksaktong nilalaman po ng John chapter 3. Kaya tayo'y tumanggap ng bagong puso at bagong espiritu na may kakayahan na makipag-ugnayan sa Diyos. At tayo po ay may kakayahan. We are sensitive to the Spirit of God. May kakayahan na maunawaan ang Espiritu ng Panginoon. Kaya ang anak ng Diyos, ang bawat totoong anak ng Diyos, ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang mga minimithi ng kanyang puso at patuloy
na pinakakain ng kanilang puso at espiritu ng salita ng Diyos. At ang kanyang espiritu ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng salita, buhay na salita, at sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang gabay at patnubay, pagpapasakop sa local church na kung saan tayo ay inilagay ng Espiritu Santo. Ito po yung malinaw na description ng tunay na kalalagayan ng mga totoong sanga na nakaugnay sa puno ng ubas. Sa lumang tipan, marahil maganda pong makita lamang natin ang background na God's choice po ang Israel. Ito pong hinirang ng Diyos ang Israel at ang Israel po na sabi niya na iyon ang kanyang ubasan ay pinangalagaan niya, binigyan niya ng sobrang atensyon at pangangalaga. Binanggit po ito ng Isaiah chapter 5 verses 1 to 7. Kaya lamang natin gustong basahin ito para makita po natin ang pagkakaiba noon sa ngayon. Let me sing now for my well-beloved a song of my beloved concerning his vineyard. My well-beloved had a vineyard on a fertile hill. He dug it all around, removed its stone, and planted with it the choicest vine. And he built a tower in the middle of it, and also hewed out a wine vat in it. Then he expected it to produce good grapes. But it produced only worthless one. And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge between me and my vineyard. What more was there to do for my vineyard that I had not done in it? Why, when I expected it to produce good grapes, did it produce worthless ones? So now let me tell you what I am going to do to my vineyard. I will remove its hedges, and it will be consumed. I will break down its wall, and it will become trampled down. I will lay it waste. It will not be pruned or hoed, but briars and thorns will come up. I will also charge the clouds to rain, no rain on it. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah his delightful plant. Thus he looked for justice, but behold bloodshed, for righteousness, but behold a cry of distress. Ito po yung masaklap na naging kalalagayan po ng Israel na hindi nabigyan ng katuparan ang ninanais ng Diyos para sa kanila. Binanggit din ito ng konti ng Jeremiah chapter 2 verse 21. Marahil po ay maunawaan natin na para bang hindi lamang para kundi bigo po ang Panginoon sa Israel. Ang Panginoon, ang Diyos po ay talagang nagmimithi ng bunga. Ngunit yung ubasan ay kumbaga ay para pong natuyot. Hindi po namunga ng bunga na inaasahan na magbibigay ng kalwalatian sa Diyos. Kaya yung huling bahagi ng Isaiah 5, sa verses 6 and 7, malungkot po ang naging kalalagayan. Yung, sa totoo lang po, yung binanggit po dyan na yung ninanais ng Diyos na bunga sana ay loving obedience, righteousness, and justice. Ngunit binigo nila ang Diyos. Ngayon, sa bago pong kalalagayan, sa bagong kapanahunan, gaya po ng ipinahayag ng Panginoon Hesus dito sa John chapter 15, He is the true vine. Siya yung tunay na puno ng ubas na binigyan ng katuparan ang ninanais ng Diyos para sana sa Israel. Kaya binigyan niya ng katuparan to sa mabagitan ng Panginoong Hesus
na nasa ilalim ng kanyang pag-iingat, nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, bilang siyang, kumbaga, ay paglalarawan ng isang hardinero. Ito po yung naging sitwasyon sa ating kapanahunan ngayon. Kung kaya't ang mga totoong Kristiyano, sila yung recipients o sila yung nakatanggap ng benepisyo ng sacrificial offering. Ang dugo ni Kristo na dumanak sa krus, na tinanggap ng Ama bilang alay, kabayaran sa ating mga kasalanan. At dahil dito, tayo ay tinanggap ng Ama bilang kanyang mga anak. Kung kaya't kung ating pong sinasabi, if we claim that we are true Christians, kung inaamin po natin na totoong Kristiyano tayo, ang ating mga buhay ngayon ay direkta po na nakakonekta, nakaugnay kay Kristo Jesus, na nasa ilalim ng pangangalaga ng Ama sa langit. Iyon po yung ating kalalagayan. Point number 3. Under the care of the Father, His desire for the branches is to bear much fruit. Gaya po ng Israel, ganun din po ang nais ng Ama. Nasa pangangalaga niya ang ubasan na ito. Kaya po yung bunga na manggagaling po sa mga sanga na ito ay maghahayag ng totoong kalalagayan, ng kalalagayan ng mga hinirang ng Diyos. Pero tingnan po natin yung binabanggit niya, unang-una, dahil na nasa ilalim ng pangangalaga ng Ama, sabi niya, bilang isang expert na gardener, parang ang Ama po ito, ano po? Pinuputol niya ang mga sanga na walang silbi. Pinuputol niya ang mga sanga na hindi mamumunga at kanya rin tinatabasan ang mga sanga na namumunga o magandang mga sanga upang lalo pang magkaroon ng maraming bunga. Yung mga walang saysay, yung mga hindi namumunga, ay kanyang pinuputol o puputulin sa takdang panahon. Palalawakin natin ng konti ito. Letter A, not all professing Christians are true believers and disciples of the Lord. Dito po, kaya natin binanggit ito dahil binanggit na ng Panginoon na may mga sanga na hindi namumunga. Yung bunga na kung mamumunga mula sa mga bunga na yon, dito mahahayag yung katotohanan ng kalikasan ng sanga na yon. Yung mga hindi totoong mga alagad ay hindi magkakaroon ng bunga. At kung magkakaroon naman, ang kanilang bunga ay, kumbaga po, ay bulok o walang saysay, walang silbi. Nang ibig po sabihin, sa aktual na kalalagayan, maaring sila ay magkaroon ng bunga, panlabas na kabutihan, na yung panlabas na kabutihan na ito ay peke o counterfeit, hindi makatotohanan, at ito ay mahahayag sa tamang panahon. Na-expose din po kung ito hindi katotohanan. Para bang sila ay buhay, ngunit actually, sila ay spiritually dead. Patay sila. Hindi sila namumunga ng bunga na magbibigay ng kalulatian sa Diyos. Bakit? Sapagkat sila ay hindi totoong nakaugnay sa puno. Sa actual pong kalalagayan, para mailarawan po natin ang katotohanan ito, tila baga sila'y sumasamba sa Diyos dahil binabanggit ng kanilang mga labi ang mga pagsamba. Ngunit, hindi ito dama ng kanilang mga puso at ng kanilang mga kaluluwa. Sa Matthew chapter 5 verse 8, kinut ng Panginoon, inulit ng Panginoon yung sinabi rito ni Isaias
na mula sa salita ng Diyos. Yung mga salita niya, kinote niya, yung sinabi niya, "These people honors me with their lips, but their heart is far away from me." Yun daw kanilang mga labi, pinaparangalan ang Diyos. Yung sinasambit nila, ngunit malayo ang kanilang mga puso. Ibig sabihin, hindi makatotohanan. Kaya po yung ginamit na salita ng Panginoon dito, mga hipokrito, mga mapagpaimbabaw. Ito po yung kanyang binanggit. At ang kanya dinidescribe dito ay yung mga pinaka-relihiyosong tao ng kanyang kapanahunan at mga religious leaders na meron ding mga kahalintulad nila, marami mga kahalintulad nila sa ating kapanahunan ngayon. Whether they are in a religious organization or even inside the Christian church. Kahit saan po, laganap po ito. Kaya po, kung ang mga salitang ito ng Panginoon, okay, medyo po, yung ating po nasambit na yun ay medyo po maaring makakasakit ng damdamin. Ngunit, kung nasundot po ang ating puso sa ating pong, yung comment ko po na yun, at na-realize po natin na ito ay totoo, hindi pa po huli ang lahat. Ang araw na ito ay araw ng pagkakataon natin na isaayos natin ang ating puso sa Diyos. Magsisi sa ating mga kasalanan, magsisi sa ating pagpapaimbabaw o sa ating hypocrisy, at totoong magsuko ng ating puso at buhay sa Panginoong Hesus bago po maging huli ang lahat. Kaya po habang tayo ay nagpapatuloy, pwede po tayong sumambit ng panalangin sa Panginoon sa ating puso. Pagsisihan po natin at tunay na isuko natin ang ating buhay. So pagpapatuloy po tayo sa ating sinasabing ito, sa kabilang dako, yung mga totoong alagad ng Panginoon ay magkakaroon ng bunga ng kabutihan na magdadala ng parangal at pagluwalhati sa Diyos dahil ang kanilang buhay ay nakaugnay kay Kristo Jesus. Letter B. The good branch that bears fruit is carefully being pruned in order to produce more fruit. O yung magandang sanga, ibig po sabihin yung malusog na sanga na namumunga. Namumunga na po ito. Ang sabi po, tinatabasan pa rin. Ano po, yung pruning po ay tinatabasan. Kung tayo po ay nakakita na po ng plantation po ng ubas, makikita po natin na kukunti po ang mga twigs, so maliliit na sanga, kukunti ng dahon. Kaya po ganito, upang sa ganon, ay yung sustansya na manggagaling sa puno ay magiging dahilan upang mamunga pa ng higit. Ito po yung illustration, ito po yung paglalarawan po nito. Kaya po, talagang necessary po, kailangan talaga yung pruning, yung pagtatabas ng konti, upang sa ganon, lalo pang dumami ang bunga. Kaya nga, ang totoong tagasunod at alagad ng Panginoong Hesus, ipinapasakop niya ang kanyang sarili sa pagsasanay, sa disiplina, at sa pagtuturo sa pamamagitan ng pagtuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng buong katapatan na sumusunod at nagpapasakop sa kanyang mga katuruan at sa kanyang kalooban, sa sovereign will ng Panginoon. At habang patuloy nagpapailalim sa spiritual training, sa mga pagsubok, sa disiplina, ang Espiritu Santo naman ay gumagawa sa kanyang buhay, hinuhubog ang kanyang puso at ang kanyang karakter, at unti-unti inaalis ang mga hindi kanais-nais na mga pag-uugali, attitude, lifestyle na salungat sa kabanalan ng Diyos. At unti-unti po ay
na dinidevelop ang kanyang spiritual life at nabubuo ang godly character. Ito po yung nangyayari. Kaya ito, mula doon sa ubasan ay pumupunta po tayo sa actual na kalalagayan. Ito po ang isang dahilan kung bakit karamihan po ng mga totoong Kristiyano ay dumaranas o dumadaan sa mga pagsubok at mga pagdurusa o kahirapan dahil sa kanilang pananampalataya. Kailangan kasi ito dahil ito ay kasamang proseso sa patungo sa kabanalan, sa process of sanctification. Actually po, isa sa pinakamahalaga na description o katangian ng tunay na alagad ng Panginoon ay yung katotohanan na ang bawat totoong alagad ng Panginoon ay inaasahan na patay na sa kanyang sarili. Dahil yun ang paraan upang totoong makasunod sa kanya. John chapter 12 verse 24, sinabi po ito ng Panginoon, "Truly, truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit." Talagang kailangan mamatay. So, pakakalin tulad ng butil ng trigo. Sa Pilipino po, hindi tayo maka-konekta sa wheat. Marahil ay sa palay. Kailangan malaglag sa lupa upang sa ganun tumubo at mamunga ng marami. Ganun din po tayo. At sa ganitong paraan, ang mga totoong alagad ng Panginoon ay buong katapatan na pinapasakop ang kanilang sarili sa pagsunod sa Panginoon Jesus. Loving obedience. May pag-ibig na nagpapasakop sumusunod sa Panginoon. Hindi yung napipilitan, hindi yung napupersa, hindi yung nagbabakasakali lamang, kundi loving obedience. Kaya po yung totoo at matapat na alagad ng Panginoong Yesus, kaya niyang ipahayag ng buong tapang ang gaya ng kapahayagan ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20. Ito po hindi lamang po si Paul, kundi dapat bawat mananampalataya ay binabanggit po ito. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Ito po, dapat makatotohanan ito sa lahat ng mga totoong alagad ng Panginoon. Dahil kung hindi po, hindi tayo totoo. Letter C. The disciples that bear fruit are like branches that are connected and receive nutrients from the vine in order to bear fruit. Okay, yung mga alagad po, patuloy pong lumalago spiritually, patuloy na namumunga ng matuwid na pamumuhay na nagbibigay ng kalwalatian sa Ama sa langit. At habang sila ay patuloy na buong katapatan na nagpapasakop at sa pagsunod at sa love relationship sa Panginoong Hesus, sila ay patuloy din naman na lumalago sa matuwid na pamumuhay at ito ay patotoo ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa kanilang buhay at nagdadala ng parangal at pagluwalhati sa Ama. Kung kaya't ang bottom line po ay ito, para po maunawa natin, ang totoong mananampalataya sa Panginoon Hesus ay totoong alagad na patuloy na lumalago sa kanyang buhay espiritual at sa kanyang love relationship sa Panginoon. At hindi lamang love relationship sa Panginoon Hesus, kundi maging sa buong sambahayan ng Diyos.
Kaya testimony po ito. Ito ay patutuo ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang pag-ibig na gumagalaw sa buhay ng isang totoong alagad ng Panginoon. Kaya ang lahat po ng mga sanga na nakaugnay sa puno ay ganito po ang description. Ito po ang dapat na nakikita sa ating buhay. Sa kabilang dako, yung fake na alagad, yung hindi totoo na alagad, ay kahalintulad ng sanga na hindi namumunga. Kasi sabi nga natin, hindi totoong nakaugnay sa puno. Kung hindi totoong nakaugnay sa puno, hindi nakakatanggap ng sustansya o ng katas mula sa puno. Kung kaya't wala itong kakayahan na mamunga. Marami po ganito. Pag nakita po natin, kahit sa puno ko, totoo po ito. Kaya, anong punto po rito? Yung puso ng isang hindi makatotohanan na alagad, ito po, hindi niya kaya na ma-absorb, hindi niya natatanggap ang salita ng buhay. Kasi po, sa kanya, wala ang buhay ni Kristo sa kanya. Kaya po insensitive yung kanyang puso sa salita ng Diyos, sa salita ng buhay. At ito po makikita natin sa maraming tao na kahit na anong talino ng tao, kahit na anong galing ng tao, hindi nila kayang magagap, hindi nila kayang matanggap, hindi kayang maunawaan ang mensahe mula sa salita ng Diyos. Kaya yung mga ganitong muna nagpapanggap sa tinakdang panahon ng Ama, sila ay puputulin ang mga ganitong sanga at pagkatapos itatapon sa apoy sa itinakdang panahon ng Diyos. Ang magandang halimbawa po sa Bible ay si Judas. Nakasama niya ang Panginoon ng 3 taon, ngunit hindi siya kailanman naging totoong mananampalataya. Kung kaya't ang kanyang puso, wala pong kakayahan na tanggapin at ma-absorb ang salita ng buhay na kanyang naririnig mula sa katuroan ng Panginoon. 3 taon siya nakikinig, 3 taon nakasama, 3 taon na kasama niyang namumuhay, araw-gabi, magkakasama sila ng mga ibang alagad. Nasa ilalim ng pangangalaga at ng mapagmahal na pangangalaga at katuroan ng Panginoong Hesus. Ngunit yung takbo ng kanyang kaisipan ay hindi naaayon sa pamumuhay sa kaharian ng Diyos at ang kanyang puso. Ito po, pag binasa po natin mabuti sa mga ilang pahina ng Bible, makikita natin na ang puso ni Judas po ay rebellious. Salungat siya sa Panginoon. He had a rebellious heart. Kaya ang puso po na merong kung hindi man po eksaktong rebellious, ngunit hindi po sumasang-ayon o hindi bukas ang puso na tinatanggap ang mga salita ng buhay, wala pong tumitimo sa puso. Kaya pagkatapos po nun, nawalan ng saysay lahat. Kaya sa takdang panahon, nung dumating ang takdang panahon, yung tunay na kalikasan niya ay nahayag at kanyang natanggap kung ano ang nararapat sa kanya. Siya ay pinutol sa presensya ng Panginoon upang tanggapin ang kahatulan sa kanyang buhay. At ganun din, similarly, yung mga nagpapanggap o yung nag-aakala lamang na sila ay Kristiyano. Ito po yung mga kasama po sa fellowship ng mga mananampalataya, maaring umaawit, maraming ginagawa lahat, sama sa mga activities sa ilang panahon sa loob ng church. At maraming beses na nakarinig ng mensahe mula sa katuroan ng salita ng Panginoon at hindi na mabilang kung ilang beses ito. Ngunit ang espiritu ng salita ng Diyos ay hindi tumimo sa puso at sa kaluluwa. Kumbaga ay nalipad o inilipad ng hangin o tinuka ng ibon. Meron po, ito po makikita natin ang ganito doon po sa parable of the sower. Maaaring yung mga ganitong tao ay may kaunawaan, may kaalaman
patungkol kay Kristo, may kaalaman sa salita ng Diyos. Ngunit dahil sa ang kanilang pananampalataya ay hindi naman talaga lumagod dahil yung pong binhi, supposedly, yung binhi ng salita ng Diyos ay hindi tumubo sa kanilang mga puso, hindi umusbong. That's the reason why there is no genuine fruit of righteousness in them. Wala po nangyari. May mga ganun po. Doon sa mga nagtatanim, maaari po tayo makaka-relate dito. May mga binhi na hindi po tutubo talaga at ito'y patay. Kaya yung mga ganitong mga tao, ang kanila pinapakita po ay panlabas lamang na mabuting gawa. Gawa ng laman, gawa ng kanilang katawan, ng kanilang kalakasan, ngunit walang espiritu. At isang araw, sa malaot madali, wika nga, sila ay mapapawalay. Sila ay mawawala. Dahil puputulin sila ng Ama. Ngunit, pwede rin, posible rin, na ang mga iba ay mananatili. Mananatili hanggang sa panahon o sa oras na haharapin nila ang kanilang huling hantungan na kung saan ay maririnig nila ang huling salita ng Panginoong Hesus sa kanila. They will finally receive God's judgment. Binanggit po ito sa Matthew chapter 7, verses 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Kung ito po ay pananalita ng Panginoon doon sa mga active na gumagawa ng mga activities na may kinalaman sa Kristyanismo, how much more doon sa mga walang ginagawa at nakikisalamuha lamang sa fellowship, ngunit walang bunga. Ito po yung masaklap na katotohanan na maaaring sa ngayon hindi pa natin maalaman, ngunit pagdating ng takdang araw, doon po magkakaalaman. At ang masaklap po nito, there is no more second chance. Kaya sa katotohanan lamang, ang mga hindi makatotohanang alagad ay patuloy na magpapakita ng magandang gawain nila, ngunit ito ay self-effort, mumula sarili lang kalakasan, sariling kakayahan. Samantalang ang mga totoong alagad ng Panginoon, sa gitna ng mga pagsasanay na espiritual, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga pagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay patuloy na lumalago sa spiritual wisdom at sila ay umaangat sa spiritual maturity. Kaalinsabay nito ang bunga ng matuwid at makadiyos na pamumuhay na nagbibigay ng parangal sa Ama. Point number 4. A true disciple of Jesus lives a life of genuine love relationship with Him and with the Father, and proven by his faithful obedience to His word and will. Okay, ito po yung binanggit po na verses 7 to 11 po yan. Doon sa ating talata, basahin po natin muli para maunawaan natin. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love,
just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Napakaganda po ng mga talatang ito kung ating pong nanamnamin ang mga sinasabi po rito. Unang-una po nating makikita rito, yung katotohanan po, ito po kasi yung resulta. Yung resulta ng pagkakaroon ng unity in love and faithful obedience. Letter A. Prayers are answered because the disciples' heart is in one accord with the will of God. Ito po yung pagpapaliwanag natin dito po sa ating binasa po sa verses 7 to 11. Ano po? So, ano po yung sinasabi rito? Sinasagot ng Panginoon yung panalangin ng totoong alagad na mayroong love relationship sa Kanya. Kaya lamang po ay isang paalala lamang po na tayo ay mag-ingat kung ano po ang ating hinihingi sa panalangin. Kung ito ay naaayon ba sa kalooban ng Diyos o ito lamang ay para lamang sa ating pansarili at makasariling ninanais. Kasi po, yung minimithi o ninanais ng isang matapat na alagad ng Panginoon ay laging naaayon sa kalooban at layunin ng Diyos. Hindi para sa pansariling kapakanan. Sa kabilang dako, yung hindi makatotohanan na puso ay maaring mananalangin ng anumang bagay para sa kanyang sariling kapakanan at maaring matugunan ang kanyang panalangin. Ngunit, dagdag na paalala, hindi lahat ng kasagutan sa panalangin ay galing sa Diyos. Hindi natin alam kung kanino naman gagaling. Ngunit tatandaan natin, maging ang demonyo po ay sumasagot sa panalangin. O di kaya, alam kasi ng Espiritu ng Diyos kung ano yung laman ng puso ng tao. At alam din ng mga alagad ng kadiliman kung anong pagkatao ng isang tao. Okay, so, ingat tayo. Bakit po? Ito po, Proverbs chapter 11, verse 18. Sabi po na Proverbs 11:18, the wicked earns deceptive wages, but he who sows righteousness gets a true reward. Wicked, ibig po sabihin, masamang tao. Hindi masama, literal na kung ano-anong ginagawang kasamaan, kundi kapag ang puso ay mali, ibig po sabihin, masama ito. Maaring tumanggap ito ng pakinabang, ngunit ito ay mapanlinlang na pakinabang. Kaya po marami ang nag-aakala na ang kanilang panalangin ay natugunan, ngunit pagkatapos ng matagunan, pagkaraan ng ilang panahon, o kung minsan ilang araw lamang, ang kasunod po nito ay kalungkutan o kabiguan o kasipayuan o problema. Sa kabilang dako, kung ito ay mula sa Diyos at pagpapala mula sa Diyos, wala pong masamang kahihinatnan. Proverbs chapter 10, verse 22. It is the blessing of the Lord that makes rich, and He adds no sorrow to it. Kung pagpapala na galing sa Diyos, walang kasunod na problema. At maaaring magkaroon ng kasunod na problema dahil ito po ay maaring demon attack. Ngunit, laging mananaig ang matuwid na puso. Letter B. The Father is glorified in the life of a faithful and obedient disciple. Nandun po sa ating binasa kanina sa verses 7 to 11. Ano po yung punto rito? Nasa verse 8 po kasi yun. Ano po? Yung alagad, ayan po, yung sabi niya, my Father is glorified by this, that you bear much fruit. So, fruit to be my disciples. So, ano po yung pinupunto rito? Ang isang alagad na nagpapasakop na lubusan
sumasandal, umaasa, at may loving obedience sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Kung paano po ang kanyang pagpapasakop sa Ama, ganun din sa anak. Paano yung pag-ibig niya sa Ama, ganun din sa anak. At dito ay ang punto po rito, yung landas ng buhay na kanyang tinatahak ay makikita po rito na ito po ay patungo sa kabanalan at pamumunga ng magandang bunga at makikita mapapatunayan na ang ganitong totoong alagad ay anak ng Diyos. Makikita ito sa landas na kinatahak ng kanyang buhay. Ito po yung pruweba. Nagbabago ba ito? Ano ba ang kanyang buhay ngayon? Ano kahapon ngayon? At bukas, makikita po. Letter C. The faithful disciple will enjoy the fullness of joy that comes from the heart of the Lord Jesus. Ang ganda po. Yung matapat na alagad. Sabi po, may enjoy niya. Ang kapuspusan ng kagalakan. Yung kagalakan ng puso ng Panginoon. Yan yung verse 11 na panghuli. Na pag tinignan po natin, these things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Ang ganda po. Alam po niyo kung bakit ganon? Kasi ito yung mithiin ng puso ng Panginoon. At nung siya ay bago tumungo sa krus, siya ay nananalangin, at isang bahagi ng kanyang panalangin ay ganito. John chapter 17, verse 13. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you sent. Verse 3 yan. Pero ang sinasabi natin ay verse 13. Mukhang hindi nakita yung verse 13. Ang verse 13 po ay ganito pong sinasabi. But now I come to you, and these things I speak in the world, so that they may have my joy made full in themselves. Mapuspos sila ng kagalakan ng Panginoon. Habang nananalangin po siya, kabahagi po ng kanyang panalangin, na yung mga totoong kanya ay mapuspos ng kanyang kagalakan. Kaya makikita po natin kung paano kahalaga sa Diyos yung kapayapaan at kagalakan na mararanasan ng kanyang mga alagad. Kaya po, kahit ano pa, dahil dito, kahit ano pa ang dinadaanan ng isang matapat na alagad ng Panginoon, kahit ano pa ang dinadaanan sa buhay, ay lagi niyang mai-enjoy ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang arukin ng kaisipan ng tao. The peace that transcends all understanding. Mapupuno sa Kanya. Dahil ang kagalakan ng Panginoon ang siya niyang kalakasan. At yun po yung mahalagang bahagi. Magwawakas po tayo na i-review po natin ng konti. I-recap po natin yung ating pong natutunan ngayon. Una po sa lahat dito. Una, letter A, Jesus is pictured as the true vine and the Father is the vine dresser, while the disciples are the branches. Ito na po yung inilarawan yung katotohanan kung ano po na mula dito sa chapter 15. Letter B, the Father desires for the branches the Father's desire for the branches is to bear fruit that brings glory to His name. Ang mithiin, ang mithiin ng Ama. Dahil sa kanyang pangangalaga, inaalagaan niya ng gusto ang ubasan. Ang kanilang bunga ay magbibigay ng parangal sa kanyang kabanal-banalang pangalan. Kaya po, yung
magaganap na ito sa kanila ay makatotohanan hindi lamang sa buhay dito sa lupa, kundi sa walang hanggan. Ngunit sa buhay dito sa lupa, maaring hindi ito mauunawaan ng mga taong makasanlibutan, sapagkat ang may kakayahan lamang pong unawain ito ay ang mga may totoong nasa kanilang espiritu ng Diyos. Ngunit ito ay magiging patotoo sa madilim na mundo na ating kinalalagyan. Letter C. Not all branches will bear fruit, which means that not all who claim to be believers and followers of the Lord Jesus Christ as true disciples are true disciples yan. So, ano po yung punto rito? Yung mga false disciples, yung mga hindi makatotohanan ng mga alagad, hindi po mamumunga ng bunga ng matuwid na pamumuhay na magbibigay kalwalatian sa Diyos. Bakit? Kasi po, wala silang buhay kay Kristo. Hindi na, ang kanilang buhay ay hindi nakaugnay kay Kristo. Tila baga sila ay mga tagasunod ni Kristo. Kasi kasalamuhan nila ang mga totoong mga mananampalataya. Ngunit, spiritually, sila ay walang kaugnayan. Kaya kahalintulad ng mga sanga na hindi totoong nakaugnay sa puno, hindi sila mamumunga. Nasabi nga natin kanina, maaring may bunga, ngunit ang bunga ay bulok o di kaya hindi pakikinabangan, hindi makatotohanan. Dahil ang sanga na hindi mamumunga, sabi ng Panginoon, ay itatapon sa apoy. Kaya yung mga hindi makatotohanan ng mga alagad, na sa ngayon ay akala nila okay sila, ngunit sa takdang panahon sila ay itatapon sa walang hanggang naglalagablab na apoy sa tinakdang panahon ng Ama. Yung mga totoong alagad sa kabilang dako ay patuloy na mamumunga. Padami ng padami ang bunga. Habang sila ay patuloy na namumuhay ng buong katapatan na sumusunod sa salita at kalooban ng Diyos. While at the same time, habang ginagawa ito, sila ay patuloy na sumasailalim sa proseso ng pagpapakabanal sa pamamagitan ng mga pagsasanay na espiritual, sa pamamagitan ng spiritual discipline, at sila'y patuloy na lumalago sa buhay espiritual at lumalalim sa kanilang love relationship sa Panginoon at sa lahat ng mga kabilang sa sambahayan ng Diyos. Kaya kung may tamang love relationship sa Panginoon, tama rin ang love relationship sa loob ng sambahayan ng Panginoon, the local church. Kaya ang ganitong alagad, mararanasan niya ang kapuspusan ng pagpapala ng Diyos at yung kagalakan ng Panginoon habang ang kanyang buhay ay patuloy na nagdadala ng kalwalatian at parangal sa kanyang pangalan. Kaya ang ebidensya o patunay ng pagkakaroon ng buhay kay Kristo, kagaya ng sanga na nakaugnay sa puno, para sa isang tunay na alagad ng Panginoong Yesus, ay yung pamumunga ng buhay na nagdadala ng parangal, papuri, at higit sa lahat, pagluwalhati sa pangalan ng Diyos. At sa nangyayaring ganito, ang kapayapaan at kagalakan ng Panginoon ay makikita sa kanyang buhay, maging sa gitna ng kahit na anong pagsubok na dinadaanan, maging sa gitna ng kahit na anong kahirapan na pinagdadaanan, visible yung kagalakan, naaaninag sa kanyang pagkatao.
yung espiritu ng kagalakan mula sa espiritu ng Panginoon. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal, sa iyong walang hanggang kabutihan, Panginoon. Salamat po, Ama, na patuloy po niyo kami binibigyan ng higit na malalim na kaunawaan sa katotohanan. Na hindi po sapat ang kami ay nakahalubilo sa mga mananampalataya, kundi higit sa lahat kami po ay maging makatotohanan sa aming mga puso at espiritu. Panginoon, hinihingi po namin sa mga sandaling ito, nabigyan po ninyo kami ng kaunawaan kung ano po nilalaman ng aming mga puso. Ilantad po ninyo sa amin, Panginoon, ang kasulok-sulukang lihim sa aming mga puso upang maunawaan po namin kung ano po ang aming katatayuan sa iyong harapan. Ipaunawa po ninyo sa amin, aming Diyos, kung amin pong pang-araw-araw na pamumuhay ay mayroon pong nakikita na pamumunga na magbibigay ng parangal sa inyong banal na pangalan, wala. At bigyan po ninyo kami ng puso mapagpakumbaba. Hindi lamang po tanggapin ang katotohanan, kundi matuto na dumulog sa iyo, pagsisiyan ng lahat, at magpasakop ng lubos-lubusan sa iyong kapangyarihan at sa iyong pag-ibig. Ama, salamat po. Salamat po, Panginoon. At muli po, Diyos, sa amin pong panimula ng isang panibagong araw, amin pong inilalagak na muli sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ng inyong mga anak. Panginoon, samahan po ninyo sila sa kanila pong lakbayin sa madilim na daigdig na amin pong ginagalawan. Na manatili silang matatag, Panginoon, sa gitna ng lahat ng mga pagsubok at pakikipagdigma laban sa kasamaan. At kung kinakailangan, Panginoon, matutunan po namin na digmain ang aming sarili upang ang aming lumang pagkatao ay tunay na patay na at si Kristo na lamang ang namumuhay. Salamat po. Maghari po kayo sa bawat buhay. Maghari po kayo sa bawat tatahanan na kinakatawan ng bawat isa. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, ang pinakamabuting kaganapan o Diyos at layunin mo ang siyang maganap sa buhay ninyo mga anak. Salamat po sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at paglulahati sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Iisang Diyos magpakasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless you all.